Nandito kami ngayon sa ibang village. Yung bahay namin doon sa taas-taas. Malayo yung aming nilakad. Ayan, tingnan nyo dito. Yung sa loob ito. Ayan. Ang views. Daming mga bahay na malalaki. Sino pala nakaranas na sumakit yung dito sa likod? 'Di ba merong ano dito? Yung katapat ng shoulder. Ayan, dito ito yung sa kanan ko. Kanan ito ha, kanan. At saka ito naman yung kaliwa. 'Di ba may buto dito? Ayan, buto dito. Grabe ang sakit. Ano pangalawa na ito na umatake sa akin. Tapos ano yan, connection yan dito sa aking braso na ang sakit talaga. Tapos ito masakit. Pero okay na kasi yun nga pumunta ako doon pumunta pala muna ako sa sa doktor. Yung dati akong nagpa-check up noon last month. So binigyan niya ako ng yung the same din na binigay sa akin. Walang visa. Nag-request nga ako sa doktor na pa-injection ako. Pero yung injection wala din. Wala din talagang wala din visa yung injection pati yung mga gamot na tinake ko. So, buti na lang may pumunta dito yung pamangkin ng asawa ko na yun, nung pumunta siya dito, masakit pa dito yung sa akin o yung dito sa buto. Tapos connection dito sa aking braso. Ilang umabot siguro ng ng isang linggo, umabot ng more than 1 week na itong aking sakit. Kaya hindi ako nakapagtrabaho masyado, magluto, maglaba, maghugas ng pinggan at kung ano-ano. Tapos si Lakay ay siya yung watcher kay Langga kasi sa gabi dapat si Langga na may kasama talaga siya pagtulog. Kaya sila yung yung substitute na na mag-watcher kay Langga katabi niya sa tulog. Dapat may kasama talaga siya. Tapos sila din yung nagluluto, maglaba, si Fatma tagahugas, si Fahad din tumutulong. Kaya nakahiga lang talaga ako kasi hindi ko kaya lalo na sa paglaba. Kasi yung sabi ng doktor, muscle pain daw yung dito. So, yun nga, may pumunta dito yung pamangkin ng asawa ko. Sabi niya, bakit anong nangyari sa iyo? Sabi ko, ito, 2 times na itong nangyari sa akin na ito yung dito. Tapos, dito din sa aking batok. Pero hindi masyado masakit yung aking batok. Pero yung first time na na nagkaroon ako ng ganito, unang-una yung batok ko ang sumakit. Tapos na ito yung sundan na ito yung dito sa aking buto. And then dito na sa aking braso. Dito lang naman, dito lang. Tapos yung aking naramdaman dito sa aking heart, sa chest ay parang parang masakit na parang nasusunog. Parang burning ba. So, yun sinabi ko lahat sa doktor na yun nararamdaman ko. Yun niresitahan niyo ako ng mga capsule tapos syrup pa nga. Pero wala talagang visa. So sabi ng pamangkin ko, sabi niya, nangyari din yan sa akin. So ang gawin mo diyan ay siya auntie, punta ka doon sa sa lugar, malapit doon sa lugar nila sa ibang village. Punta ka doon, isang may manghihilot doon. May manghihilot doon na madali lang daw yung parang naipit ba na na ugat, yan sabi niya, yung vein. So pumunta ako doon kinaumagahan. So alhamdulillah, kasama ko si Fahad at saka yung kasama ko dito sa kapitbahay namin.
na babae. Kasi nagpahilot din siya ng kanyang paa kasi natipalo siya. Pero yung ano, hindi naman siya manghihilot, marunong lang siya. Kaya lang yung ano, yung kapitbahay namin dito hindi siya marunong sa ano, sa paa. Dito lang talaga. Alam niyo nung pumunta ako doon, sandali lang, naglagay siya ng ano, yung oil, parang oil ba na ano, may pang ano talaga, yung may pang massage talaga. Tapos yun, ano, hinilot niya, wala pang 1 minute, ano eh, hinilot niya dito. Sabi niya, "Anong naramdaman mo?" Sabi niya, "Medyo okay," sabi niya sa akin. So sabi niya, ano, "Wag kang magbuhat muna ng within 3 days ng mabibigat, maglaba, ganyan." Ah, Kaya yon, sinunod ko naman. Alhamdulillah na ano, na wala yung ano dito, yung ano, yung ano dito, yung sakit dito sa aking buto na naitama niya ba kasi may naipit na ugat. Kaya sana hindi na ito ano, mababalik uli itong aking sakit. So kung magbabalik uli, hindi na ako pupunta ng doktor. Pupunta na lang ako doon na ano, itama uli. Pero inshallah hindi na ito babalik. Diyan, doon kami galing, yang may sikat ng araw pa diyan. Ayan oh. Ang layo yung nilakad namin. Papunta doon, 30 minutes yung lakad. Tapos babalik 30 minutes din. Kaya ito ano, after 1 hour, ito nag-video ako. Kasi nagpahinga muna ako at ano, kumain ng lunch. Kasi ano, time na dito sa Pakistan ay ano, 2:45 PM. Dito sa ano, village na, ibang village namin ay, itong village namin ay wala nang sikat ng araw. So doon may sikat ng araw pa. Ayun. Kaya maganda yung exercise. Kaya lang yun nga, may masakit yung aking ano dito sa likod at saka yung aking braso, kaya ano, medyo natagalan yung lakad namin kasi ano, pahinga-pahinga kami. Pahinga-pahinga ako, lalo na ako at saka yung dalawa kong, yung kasama ko na ano, babae. Ayan, katatapos ko lang maglaba. Ayan, hindi ko ito dryer kasi nga sira na yung aking dryer. Ayan oh. Wala na akong lakas na magpiga. So ayan, kaya yan, may tumutulo na tubig. Makakapal pa naman itong mga ano, pang winter, mga wool na damit. Ayan, mga sweater. Ayan, ito kay langga kay Fahad, ito lahat. Ayan oh, mga pajama. So ang hirap magpatuyo ng damit. Buti na lang maganda ang panahon ngayon oh, maganda. Nakisama ang panahon dahil alam niyang ano, wala akong dryer, sira na talaga yung aking dryer. Kaya ito yung mga ano, coat na may cap. Ayan, masakit yung aking ano, braso sa pagpiga, kaya ano, hindi ko masyado piniga. 3 beses kong binanlawan. Ayan, ayan, mga pajama. Ano pala ito, trouser. Bukod ito sa trouser, may ano, pajama na gamit. Ayan, kay langga ito, ayan. Hindi talaga ako ano, pinalaban nila kay, o kaya kung ano-ano yung gawain hanggang gumaling ako ng husto. So nakapahinga ako ng more than 1 week. Kaya ito, nakapaglaban na. Kasi kung may dinaramdam ka talaga, hindi ka talaga makapagtrabaho. Hindi komportable yung ano, yung pagtatrabaho mo. At saka yung kung may dinaramdam ka, lalo na itong
ano sakit ko ay yung sakit sa likod ko at sa braso ko ay ano sa gabi hindi ako nakatulog, hindi ako nakakatulog. Ang hirap kaya dumadaing ako sa sakit. Kung sa Ilocano ay ano yung sakit dito sa braso ay naut-ut.